ito nga pala si Vendetta. And this is PMAC. At syempre, nandito tayo sa bagong episode ng Usapang Kanto. Kamusta ba? Ayos lang. Kumusta ang bagay-bagay dyan? Ito, meron na naman tayo siguro mga pwedeng pag-usapan ngayon ng mga nangyayari sa ating mga paligid. Siyempre, alam mo naman dito sa Usapang Kanto, ang napag-uusapan natin dito, yung mga nadidinig natin sa kalye, yung mga nangyayari yung ngayon. mga chismis sa parlor, sa mga tindahan. Sa barbershop. Oo, basta yung mga in na napag-uusapan. At saka, yun, speaking of in nga pala, yung huling nangyari nga pala sa yung sunugan, yung rap battle ni kaibigang Mike Swift, ni kapatid na Mike Swift, medyo nagkaroon ng gulo ron. Oo, pero congrats muna natin si Mike Swift dahil sa very successful na event na nangyari ngayon. At syempre yung paglaban ng mga battle MC doon, si Price Tag at ang napaka-controversial si Makagago. Si Makagago. Pero nagpunta ka ba dyan? Nanood ka ba? Hindi ako nakarating. Pero nakita ko yung agarang resulta ba dahil nagkaroon ng sakitan. Oo nga daw. Yun. Pero hindi naman hindi naman si Price Tag at si Makagago yung nagkasakitan. Hindi, ito. Merong isang kaibigan din natin na si OG Sacred na taga-Tondo. Siya yung sumapak pala. Oo, sabi nga ni Makagago, it was a cheap shot. Cheap shot talaga. Nagulantang siya eh. Oo, kasi bigla siya. Pababa. Nakita ko sa sa video pababa na siya, 'di ba? Kasama ng mga bouncer. Oo, ang daming bouncers, pati si Brandon Vera. Andun siya yung naging referee, 'di ba? Tapos may bigla sumapak . Oo, galing sa kanan. Kanan, tama. Nakananan siya. Hindi, kasi siguro naman yun naman talaga, marami ako nababasang comment na sinisisi yung insidente kay Mike Swift dahil unang-una raw sa lahat, hindi niya inassure o hindi niya sinigurado yung security ni Makagago doon sa event. Pero sa nakita ko naman, ang dami naman bouncers, di ba? So kung talagang meron talagang interesado, talagang may gawin, talagang magagawa at magagawa. Gagawa ng paraan, nagawa nga ng paraan Nasapok nga hindi dapat sisihin si Mike Swift or yung ibang organizers kasi kita naman natin sa video, ang daming bouncers na kinuha si Mike Swift plus may sariling mga guards and bouncers din yata yung venue. So ang dami. Parang I think nasa 30 plus yata or 40 plus. Grabe, yun. No? Diba? Siyempre hindi na rin nila para sa akin hindi na rin hawak ng organizer or ni Mike Swift yung bugso ng damdamin ng mga tao na nandun. May maraming napikon, maraming galit. Dahil dun pa lang sa mga eksena na nandun, lahat halos ng mga rapper na mga pinagtititira ni Makagago. Doon ba nag-start yun? Doon nag-start? Nanood doon. Nandiyan yung mga XB members, ex-battalion members, di ba? Yung All-Star, na tinitira din niya ng grupo, ibang mga rapper, lahat nandun, parang sama-sama. Para mapanood nga kung anong gagawin niya. So matotal, nagkaroon ng sakitan, nagkaroon ng eksena, hanggang sa ang dami ng video na lumabas. Itong sila XB, pinagmamalaki nila na nasapak nila, sabi ni Skastakli, tsaka ibang member. Nakita ko napanood ko sa YouTube yan. Diba? But anyway, ano nang latest development? Naayos na ba or nag-usap na ba? Yun nga, nakausap ko si OG Sacred. Kumbaga, sabi niya talagang nadala lang daw siya ng damdamin dahil ang unang niya sinabi, ang sinapak niya si Makagago, hindi yung tunay na Mark. Okay. Ang name na totoong pangalan. Mark something, yan ang real name ni Makagago Kumbaga, parang yung pitik na ginawa niya yung ginawa niya pananakit na yun, para yun dun sa Makagago na karakter. Okay. Dahil siyempre, alam din naman daw niya na nadadala lang siya ng karakter na Makagago itong si Mark. So parang may point din na. Pero yung natapos yung battle ba nila? Price Tag natapos. natapos. Nanalo si Price Tag. Dahil oo. Talagang battle MC talaga to Okay. Si Makagago, parang first time yata ni Makagago. Taga yata to, Europe yata. Pero from San Pablo daw siya, nagpunta siya dyan. From ibang bansa, nakatira yan, ang lokal niya dito sa atin sa San Pablo. Nagpunta siya na mag-isa lang, walang kasama, walang bouncers. Kasi, wala,
confident na walang mangyayari siguro sa kanya. Ganun. Tsaka siyempre, expect mo na po pwedeng may mangyaring ganun eh. Dahil sa sobrang dami ng pinaggagagong mo. Talagang mangyayari yan. Kasi yun yung karakter niya. Para sa akin, ang nangyari dyan kay Makagago, ano yan eh. Yan yung style niya eh. Okay. Yan yung branding niya eh. Kumbaga parang, yun yung packaging niya na parang, ang ginagawa niya lang, gusto niya lang manggago lang, mangulul, manarantado. Ayun nga yung name niya eh, di ba? Oh. So yun yung naging karakter niya. Okay. Sabihin, Pero doon siya nakilala. Hindi talaga siya rapper. Hindi Hindi Nagra-rap talaga. din siya, pero hindi siya yung hip-hop din, pero kumbaga, alam ko meron din siyang ibang mga kanta. Okay. Pero as a battle MC, hindi first time niyang sumali sa ganyan. Dahil talagang gusto niyang next level. Ayun eh. Ayan. Nakita natin yung sa YouTube ngayon, no? Si Brandon Vera Hindi nandun. pa yata nag-i-start dyan, pero nandun na sa stage si Makagago at si Price Tag. Oo. Pinapakilala pa lang sila dyan. Oo. Pero si Makagago parang dinidis or inaano niya na Ibang artist na rappers nasa dun sa paligid. baba, Oo. Sa sila paligid. yung members ng XB XB, yata, no? Yung ibang ng mga ibang grupo. Yan, talagang tapos ang nangyari pa diyan, hindi niya na talaga dapat tanggalin sa isip niya na pwede siyang masaktan doon sa event na yun. Dahil sa sobrang dami ng taong galit sa kanya. Dahil meron pang nangyari na si Francis M. patay na, minumura pa niya. Ganon? So marami magre-react. Oo. Pero siya, yung karakter niya, talagang manggago siya, mangulul siya. Yun yung binibenta niya kasi ang dami niyang views eh. So kumikita siya doon sa ginagawa rin niya. Pero sana, tapos na yung nangyaring gulo na yan, eh, no? Wala na sanang kasunod na sa kampo ni Makagago at sa kampo nung nanakit sa kanya. Sana maging peace na lahat, di ba? Mag-usap na ng maayos. Magpapag-uusapan naman nila yan kasi Sana walang gantihan mangyari. diba? Ang nagpapahype lang naman talaga din halos minsan Kasi isang yung lang naman yan eh. isang industriya. Oo, tsaka syempre, hip-hop industry kailangan respetuhan, di ba? Tsaka yung isa pa rin, yung karga rin ng paligid, yung mga ibang sumusuporta. Oo, tama. Yung pa nga minsan yung mas mainit eh. Kaysa doon sa mga naka-involved talaga eh. Oo. Pero bukod sa nangyaring yan, overall successful yung yung event, di Successful, ba? daming tao eh. Oo, kaya congrats kila Mike Swift. And kay Jayhan, kay Puting Kalabaw, congrats sa inyo. Ang daming nagpunta na miski mga bago at mga old school na hip-hop sa industry nandyan eh, di ba? Oo. So, ang daming nag-perform. Sila Shanty Dope nandyan rin yata. Oo, Sila Kane. Diba? Lahat. Ang daming pumunta. Oo. So yun, abangan na lang natin yung mga susunod na pangyayari. Kung iinom muna tayo. Inom muna tayo Bago ang lahat. Dahil dyan, tagin muna tayo ha. Nalay, dahil dyan. So abangan na lang natin yung mga susunod na mga event pa ni Mike Swift.